Hello mga ka-DIY, bala ito na yung pangalawang check up natin kasi natapos na natin yung isang Panasonic na pinalitan natin ng capacitor. Ito naman yung gagawin natin sa sunod. Ang gumagana naman ito mga ka-DIY, lumalabas naman yung hangin, ibig sabihin gumagana yung fan. At naririnig ko naman mga ka-DIY na gumagana naman yung kanyang compressor, ibig sabihin good ito. Pero ang problema lang kapag gumana naman yung compressor at saka gumana yung fan, wala tayong makita dito mga ka-DIY o sa gilid niyan, sa tubo, walang lumalabas na lamig dyan o moist. Kahit yung pag-build up sana ng ice, dapat makita natin dito sa gilid ng tubo. Pero kapag ganito, wala tayong makapa na lamig pero gumagana yung fan, gumagana naman yung compressor at walang build up ng ice dito sa gilid, ibig sabihin lamang may problema tayo dyan mga ka-DIY, malamang ito ay butas or butas yung kanyang mga tubo. Kapag ganito may leak, kung tawagin ay may leak. So gumagana yung fan, gumagana ang compressor pero hindi nagbi-build up ng lamig dito sa gilid ng kanyang evaporator, ibig sabihin lamang may problema tayo sa ating refrigerant, malamang ito ay singaw. Kaya po-pull out muna natin to. So dito mga ka-DIY, sinaksak ko muna siya para makita nyo. Yan, meron tayong amperahe, gumagana yung kanyang compressor 1.9 amps, ibig sabihin pati yung compressor nito is gumagana. So sa 1.9 ampere mga ka-DIY, ayan, kung napapansin nyo, gumagana yung ating compressor niyan kasi nare-reading natin yung amperahe. So gumagana din yung kanyang fan. So kapag ganito ay okay ito mga ka-DIY. Ang problema lang nito is singaw ito kapag ganito, walang preyon. Yan. Kung napapansin nyo sa part ng kapilyari dito sa tubo na yan, sinundan na natin, you know, dapat dito ay magbe-build up yan ng ice o mag-ice yan ng panimula tapos mawawala. Siyempre pag nawala yung ice dyan, ibig sabihin lalamig na. Kapag hindi naman nawala yung ice dyan, ibig sabihin lamang is kulang tayo sa refrigerant dahil meron butas. So ganun lang mag-diagnose mga ka-DIY ng isang window type na aircon. Ayan, so wala talagang mag-build up dito na ice. Pero lumalamig sa konti, ibig sabihin may tira pa itong refrigerant o preyon pero kukunti na lang kapag ganito. Ayan, so gumagana yan. Sa 1.9 ampere, pati compressor gumagana. So power off muna natin to. Tatanggalin natin yan. Ang gagawin natin dyan mga ka-DIY is tatanggalin muna natin yung nakaharang doon sa paglalagyan natin ng refrigerant mamaya. Dito yung pinaka bracket nito, tatanggalin natin sa pagitan ng evaporator at condenser. Tatanggalin natin to para malagyan natin mga ka-DIY o maligtas natin ang unit na ito. Yan. So yan ang unang tatanggalin nyo kapag magre-repair tayo ng ganito na tayo pa lang yung unang naka-repair. Para hindi pa ito nadaan sa repair mga ka-DIY, tayo yung unang makaka-repair nito. Yan. So tatanggalin natin itong pinaka bracket nya o pinaka holder ng condenser at evaporator at linisan na lang natin to. Yan, puputulin natin ito mga ka-DIY, yung charging line nya, puputulin natin to, titingnan natin at lalagyan natin ito ng access valve mamaya para makapag-access tayo ng ating refrigerant, para makapaglagay tayo ng refrigerant or makapag-leak test tayo. Okay, so ayan, bali nilinisan natin konti, niliha muna natin tapos para sa paghinang mamaya is mabilis na lang. Puputulin natin yan mga ka-DIY kagaya ng ginawa natin sa video. Yan, pinutol muna natin tapos papasisingawin muna natin yung natirang refrigerant dyan kasi may natira pa yung refrigerant o preyon. Sisingawin natin yan. Yan. Yan, meron pa namang natira, kukunti na lang. O, ganun talaga yan mga ka-DIY, minsan hindi talaga nauubos yung preyon kasi nga sa tuloy-tuloy na pag-andar ng aircon, so hindi talaga natatapon lahat, meron talagang natitira yan sa loob. So yan lang, putulin na natin yan tapos maglalagay tayo ng panibagong access valve. Lalagyan na natin ito ng panibagong access valve dito sa kanyang charging line. Ito yung ating access valve mga ka-DIY. Bali tatanggalin nyo muna yung pinakapito nyan para hindi masunog kapag maghihinang na tayo ng access valve nya dito sa kanyang charging line. So ayan, bali pinahawakan ko muna dito sa aking kapatid para hindi gumalaw kasi kanina kapag naghinang ako, medyo malapit kasi dyan sa bali nahulog yan yung paghinang natin kasi medyo malapit doon sa dugtungan ng kanyang main copper tube. So ayan, bali hinangin natin ito ng mabuti at dapat maganda yung pagkakahinang natin ito mga ka-DIY kasi minsan kapag hindi maganda yung pagkakahinang dahil sa sanhi ng vibration o vibrate ng kanyang katawan, minsan yung mga ganito, yung mga pinaghinangan, minsan is nagkakaroon ng bitak. Kaya medyo maganda dapat yung pagkakahinang natin para once na lang vibration itong katawan ng ating aircon is hindi magkaroon ng leak doon sa pinaghinangan natin.
Ayan, so ayan mga nakita nyo naman mga ka-DIY na okay naman yung pagkakainang natin. So next natin gagawin dyan mga ka-DIY is magle-leak test tayo mga ka-DIY para malalaman natin kung meron siyang leak. So meron yan kahit na sa symbol pa lang kanina is meron ng leak. So ito yung ating manifold gauge mga ka-DIY. Bale, i-close muna natin itong low side. Yan, sa low pressure side i-close natin at itong sa pula naman is bubuksan natin. So yun lang procedure dito sa ating manifold gauge. So yung yellow na hose ay ilalagay natin doon sa pinakabomba ng ating DIY compressor o DIY vacuum natin. So yan, ilalagay nito sa pinakabomba. Yan, kung napapansin nyo, yung bomba natin, yan, yan. So kapag pumasok yung pressure dyan, bali papasukan natin siya ng hangin gamit yung ating vacuum o yung ating compressor. So papasukan natin ng hangin ito para magkaroon ng hangin sa loob at para makita natin kung saan yung leak nito. Ayan, so ganyan lang procedure niyan mga ka-DIY. So kargahan natin ng 150 PSI kapag ganito. Kapag meron kasing natirang preyon yan sa loob, ang ginagawa ko dyan is tinataasan ko yung pressure para makita kahit sobrang liit siya, makita natin. Pero minsan kasi kapag mababa yung ano niya, pagka mababa yung ating karga na hangin, minsan is hindi siya nadidetect sa sobrang liit ng butas. Kaya ginagawa ko, tinataasan ko siya ng 150 PSI yung ating karga para makita natin yung leak. Minsan kasi hindi makita yung leak kapag kapag sobrang liit, tapos yung pressure natin na pinasok is mababa, so hindi siya nakikita. So mas mainam na mataas yung ilagay natin. Wag naman yung sobrang taas, yung katamtaman lang sa 150. So maximum na ako dyan sa 150 na yan. So pwede pa namang taasan yan sa 200 PSI or taasan pa. Pero ako kasi mga ka-DIY, ganito medyo may kalumaan na yung ating aircon. So sapat na yung 150 PSI para makita yung maliit natin na butas dyan, yung leak. So tumapat na tayo sa 150 PSI is okay na yan. Ang gagawin natin is bubunutin natin yung DIY vacuum natin o DIY compressor at i-close na natin itong sa ating high pressure side sa manifold gauge natin. I-close na natin yan. Yan, tinanggal ko muna yung yellow hose para hindi gaanong sagabal at makita nyo yung mga connection kung paano itong ginagawa. Yan. Okay, so 150 PSI. So hanapin lang natin yung butas nito o yung leak sa pamamagitan ng sabon. So hindi na ako nagpagdala ng liquid na sabon. Ang ginamit ko lang dyan is yung powder na lang yung ginamit ko kasi nakalimutan natin na magdala tayo ng pang leak test. So 150 PSI ang karga ng hangin sa loob ng ating system ng aircon na ito. So 150, tamang-tama yan para makita kagad natin yung butas. Okay, so yan, bali nilagyan natin ng sabon. Kung napapansin nyo, lumabas kagad yung leak kung saan, doon sa pinakailalim yan, no? Ayan, sa pinakailalim yan, lumulobo. Yan, dahil sa hangin na ikinarga natin sa loob ng aircon, so makikita natin na yung butas sa ilalim, yan, no? Yan, para ma-detect yung butas. Gumagamit tayo ng hangin para ma-detect yung butas niya. Yan. Kita nyo yun. Yan. Maliit lang yung butas niya mga ka-DIY. Kaya hindi talaga mauubos basta-basta yung preyo nito. Pero sa katagalan yan, mauubos din yan. Pero hindi talaga 100% naubos. Meron talagang tirang kunti yan dahil sa tuloy-tuloy na circulation. So nilagyan ko na rin pati dito sa pinaghinangan natin is wala ding singaw. Ibig sabihin goods yung ating pagkakahinang kanina, pagkakabit ng ating paghinang. Yan. So pati dito sa harapan nilagyan na natin sa mga copper tube. Sa evaporator natin nilagyan natin dyan. So wala naman tayong nakitang leak. So sure ako mga ka-DIY na doon yan sa kabila yung leak kanina, yung unang nilagyan natin ng sabon. Yan. Tinanggalan natin tong screw, tapos ihang natin mamaya yan para mas mainam. So dito mga ka-DIY is gumamit ako ng steel brush. Ayan, pagka steel brush ko pa mga ka-DIY is meron pa siyang butas yan, oh. Medyo malaki itong isa pero magkadikit lang sila dahil ito mga ka-DIY is sa sobrang luma na nagkaroon ng nipis yung kanyang copper tube. Yan, kapag nagkalawang yan
So ang tendency, ninipis yung copper tube. Tapos anhin na pagbutas yan, mabubutas lakusa yan. Kaya yun ang nangyari sa aircon na ito. Isa yan sa mga dahilan mga ka-DIY na kapag ganito naluluma yung ating tubo dahil nga kulang sa cleaning o walang cleaning simula sa pagbili. So hindi nakadaan ng cleaning, ang mangyayari ganito, masisira yung tubo niya, mabilis siyang masira. Ayan, so yung paghinang ko pa nga yan mga ka-DIY is papitik-pitik lang kasi manipis na yung tubo, pwede itong mabutas lahat kapag tinuloy-tuloy natin yung paghinang. Kaya yung paghinang ko dyan spot na spot lang dahil sa nipis ng kanyang copper tube, dahil sa luma na yung unit na ito. Pero wala pang budget yung may-ari kaya nga nagtitipid, kaya yan. So inayos na lang natin uli kahit na nagtitipid si customer. So yan mga ka-DIY, balikin na ko siya ng 100 PSI lang dito. So wala na tayong leak dyan mga ka-DIY. Yan, so wala nang yang leak. So okay na yung ginawa natin mga ka-DIY, wala na siyang leak. So pinasingaw muna natin yung hangin bago natin hinangin. Pagkatapos natin maghinang, so kargahan ulit natin ng panibagong hangin. So ganun lang yung paggagawa nito mga ka-DIY, napakasimple lang kapag aircon. Hindi naman mahirap yung air condition. At parang ano lang ito mga ka-DIY, mas mabilis pa itong i-repair kumpara sa mga refrigerator natin. Ayan, so okay na yan mga ka-DIY. So ang lalagay natin dito is yung kanyang pin. Yan, yung pinakapito ng ating access valve dito sa charging line natin. Ilalagay na natin yan. Pagkatapos is kumuha tayo ng manifold gauge. Dito sa high pressure side, i-close na natin. Dito sa low side, low pressure side ng ating manifold gauge is naka-open na yan. Yan, ino-open na natin. Ang gagawin natin dyan is magbabacuum na tayo. Kasi wala na tayo makitang leak, siyempre magbabacuum na tayo. Pagkatapos ng vacuum, magkakarga na tayo ng freon or refrigerant. So dito mga ka-DIY, kung napapansin nyo, ilalagay na natin yung kulay yellow dito sa ating DIY vacuum. Dito naman sa paigop, yan yung binobomba ko, yan yung buga. Ito naman sa kabila yung higop. Yan. Kanina ginamit natin yung bomba doon sa paghanap ng butas. Ito naman yung pahigop is gagamitin natin para sa paghigop ng hangin doon sa loob ng ginagawa natin. Yan, antayin na natin na magkaroon tayo ng negative 30 minutes. Okay na yung mga ka-DIY, mga 30 minutes na pagbabacuum natin, okay na yan. Maganda na yan mga ka-DIY, 20 to 30 minutes or higit pa pwede. Yan, so vacuum na natin ng 30 minutes. So kapag umabot na tayo sa 30 minutes mga ka-DIY, so nag-negative 30 na yan. Kung napapansin nyo, negative 30 na. Kailangan natin paabutin ng negative 30. Ang gagawin natin, i-close muna natin to. Ayan, pagka nag-close na tayo dito mga ka-DIY, ang next natin gagawin is pwede na natin i-off yung ating DIY compressor. Ayan. So kung naka-off na yan mga ka-DIY, ang sunod natin gagawin, ang yellow na hose na yan is ilalagay na natin doon sa botelya ng ating R-Toto. Kasi yung or sa ating refrigerant. So ginamit ditong freon is R-Toto. So yung dinala natin is pang R-Toto din. Bali yung maliit lang na tangke yung ginamit ko dyan kasi nga service medyo malayo. Kaya ang ginagamit kong tangke is yung mga maliliit lang. Yung hand carry lang talaga. Kagaya nyan. So ang laman yan is 1.5 kilo maximum. So nagkargala ko kanina ng 1 kilo, okay na yun doon. Yan, i-flashing muna natin dito sa high pressure side natin, palalabasin natin yung konting refrigerant. Tapos ilo-load na natin dito sa ating low pressure side. Yan, buksan natin pakunti-kunti lang para pumasok yung refrigerant. Yan, pakunti-kunti lang hanggang mabot tayo ng 60 PSI. Yan, lagyan muna natin ng initial charge na 60 PSI bago natin i-power on yung ating air condition, yung ating ginagawang aircon. So load na natin hanggang 60 PSI, 30, 40, 50, 60 PSI, okay na yan. Pagka nalalagyan na natin yan ng load mga ka-DIY na umabot ng 60 PSI, pwede na natin i-power on yung ating aircon. Saka pa lang natin ipa-power on yan kapag meron na tayong stock na freon sa loob. So yan, saksak ko lang muna ito.
Tapos lagyan natin ng clamp meter para ma-monitor natin. Kasi ang maximum amp nito mga ka-DIY is 3.5 pala. Yung maximum na rated current natin is 3.5. So kanina 1.9 amperes lang yon. So nagpapahiwatig na wala talagang lamang preyon. So paabutin natin hanggang 3.5 amps ang Panasonic. Yan. 3.4 okay na yon. Sa amperahe, sa reading natin mamaya, titingnan natin. So kapag ganito, mabilis lang naman kargahan yan. Okay, power on natin. Pag pinapower natin yan, bababa yung needle ng ating manifold gauge. Tututok yan doon sa negative. So gagawin natin, applyan natin ng refrigerant yan. Unti-unti lang yung pag-apply natin mga ka-DIY dito sa ating ginagawang aircon para hindi ganong mabulunan yung ating kompresor. Yan. Kapag sobrahan natin yan, maaring mag-choke o maaring mag-lock yung piston ng ating kompresor, baka masira. Kaya ang ginagawa natin dyan is paunti-unti. So paunti-unti lang yung pagkarga. Habang gumagana yung ating aircon, kargahan natin paunti-unti lang hanggang umabot tayo sa 60 PSI. 55 okay na yung karga mga ka-DIY na 55. Kapag maulan, ang ginagawa ko 55 lang okay na. Kapag nawala na yung ice dun sa harapan, pwede na yon mga ka-DIY na kargahan natin ng 55 lang. Kasi kapag uminit naman yung panahon, tataas din naman yung karga natin. So yan dito madala sa amin kapag sa mga split type aircon na ginagawa natin, minsan hindi natin sinasagad ng sagad talaga na karga. Kasi kapag uminit nga ang panahon, kapag mainit yung ating weather, magbabago na naman yung karga niyan mga ka-DIY. Tataas yung karga niyan dahil sa ambient temperature natin, mawang mainit, tataas yung karga niyan. So ginagawa natin kapag tag-ulan, kapag nawala na yung pinaka-ice doon sa evaporator, at tama na yon mga ka-DIY. Ibig sabihin tama na yon. Kahit hindi na natin kiluhin pa yung refrigerant na kinakarga natin, is tamang tama lang. Basta yung pagkarga natin is paunti-unti. Kagaya niyan, bagyo ngayon, malamig ang panahon, so hindi gaanong nagpipenetrate yung refrigerant na kinakarga natin, hindi tumutuloy dun sa aircon na ginagawa natin. So ginagawa ko dyan is iniinit ko siya mga ka-DIY ng upgas para uminit yung tangke at makapagbigay ng mataas na pressure. Yan, medyo biglang tumaas yung pressure nung pagpihit natin. Pagka lumamig na naman yung tanking yan, hindi naman makakaalis yung refrigerant dyan. Kaya ginagawa natin kapag malamig ang panahon, so iniinit natin yung tangke para uminit yung tangke, tumaas yung pressure at pumasok doon sa loob ng ating preyon, ng ating aircon pala. So yung karga ko lang dyan mamaya is nasa 55 lang. So kukunti pa lang yung karga natin mga ka-DIY. Ayan. So paunti-unti lang hanggang umabot tayo ng 55 PSI yung karga natin. So ganun lang mga ka-DIY. Napakasimple lang gawin yung aircon kapag mga ganito window type. Easy lang talaga ito mga ka-DIY. Para lang ito sa mga talaga mga baguhan. At hindi mahirap gawin ang mga ganito. Talagang napakasimple lang. So dagdag income yan mga ka-DIY sa inyo kapag natutunan nyo mga ganitong klase ng repair. Napakasimple gawin at saka napaka mura ng kanyang parts. Sobrang mura ng mga parts ng aircon. Yan. So karga lang tayo ng karga, unti-unti. Huwag biglain yung karga nito para hindi naman mabulunan yung ating kompresor. Yan. Paabutin natin mamaya hanggang 50 60 PSI. So yan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, nag-ice na. Yan, bali nag-ice na siya mga ka-DIY. Yan o. Yan, nag-ice na. Ibig sabihin lamang okay na ito mga ka-DIY. Antayin natin na mawala yan. So ang problema pala, gumana na yung aircon natin, yung compressor. Ang problema, hindi gumana yung fan. Huli ko na napansin. Naiipit pala mga ka-DIY kasi kanina napakaingay ng fan niya. So yan, meron na siyang ice. Yan, dapat magkaroon ng ice yung harapan. So nag-build up siya ng ice dahil
Ang problema, yung pan natin is naipit. Kaya inayos ko muna yung pan at saka so inulit natin na pinagana uli natin. Malapit na mawala. Bali gumana na yung pan niya, kung napapansin nyo doon sa video, yan gumagana na yung pan. At yung ice niya is nag-build up na siya ng ice doon sa evaporator. Ambient temperature. Yan. Untayin natin na mawala yung ice na yon doon sa tubo. Pag nawala yon, ibig sabihin tama na yung ating karga. So yan, ilalagay natin yung ating temperature dito sa bunganga ng aircon. Ilalagay ko lang yan dyan para abangan natin yung lamig. Yan, 24 na yung lamig. Bababa ng bababa yan hanggang lumalamig yung ating aircon. Yan, bali may ice pa doon sa gilid oh. Hindi pa nawawala. Ibig sabihin kulang pa yung ating karga. Sige, kargaan ulit natin. Mga isang karga pa, mawawala na yung ice na yun doon. Sige pa. Yan, 50, 55 PSI, isang karga pa. Yan. So okay na yan. Mawawala yung ice nyan pagka 55 or 60, okay na. 55 lang para pag mag-init ang panahon, akyat pa yan ng 60. 55 lang kasi maulan ngayon, para pag 60 akyat na tayo 60 kapag mag-init. Tataas pa yung reading yan kapag uminit, kaya hanggang 55 lang tayo. Sa temperature 22.9 na susukat natin dito sa output ng kanyang air. So sa lamig, dito wala ng ice. Wala ng ice, ibig sabihin kompleto na yung yung ating lamig. Wala ng ice. Yan. Okay na yan, goods na yan, pwede natin bunutin yan. Ito clean, ito nagtubig na lahat hanggang sa ilalim. Yan, nagtubig na hanggang dito. Dito tubig na yan. Nagmo-moist na. Ibig sabihin, okay na yan. Bunutin na lang natin, tapos ilagay na lang natin doon sa sa paglalagyan natin mamaya. Sa temperature 22, bababa pa yan. Pag tatagal na konti, bababa pa yan. Yan lang. Okay? Sampirahin naman. 3.4 amps. Okay na, okay. Close na lang natin to, tapos doon isalpak na lang natin to sa hotel. Yan. Diyan tayo kanina nung unang vlog natin dito. Yan, yung aircon na yan. Yan o. Yan yung pinalitan natin kanina ng kapasitor. Tapos ito naman yung sa kwarto kanina. Ito, yung sa kwarto. Ito tapos na namin gawing kahapon dahil bagyo. Tapos ito, tapos na rin. Yung isa naman sira noon, pan. Yan, pan naman nasira niya isa. Kinalas ko na yan, pero sira lang noon ng isa, pan. Ito, kahapon, refrigerant. Dagdag tayo ng refrigerant kasi may leak. Pero tinanggal natin lahat, pero nilagyan natin ulit ng panibago refrigerant. Ito kapasitor lang din, isa. Tapos cleaning. Ito ko cleaning na lang natin mamaya. Tapos salpak natin doon. Okay? 5. Paano natin? Okay na yan. Cleaning muna natin, tapos salpak na din doon mamaya. Tara.
Bale sa kabilang hotel meron din nagpa-check mga ka-DIY, isang carrier na 0.5 HP lang naman ito mga ka-DIY. Bale ang problema kasi nito is totally walang power, wala siyang, ayaw mag-on yung kanyang compressor, ayaw din mag-pan, wala din siyang pan. So totally mga ka-DIY na wala siyang power. So ang gagawin natin dito is papakita ko sa inyo. Simple lang naman ang trouble nito. Ayan, bali ang sira nito is capacitor. So ang gagawin natin is tetest muna natin. Dito sa capacitor mga ka-DIY nakikita nyo naman merong letter C. Yan, C na naka-indicate doon sa capacitor. Merong parang HARM or H. At ito naman yung pan or minsan yan letter F lang nakalagay. So tester muna natin mga ka-DIY. Bali pinalitan ko na siya. So timing naman mga ka-DIY na nag-burn out nung ginagawa ko ito. +12 plus 1.5 UF. Common to harm. Wala. Common to pan. Wala. Yan, ito pinalitan natin to. Yan o. Bali 15 plus to. Okay lang yan. 15 plus to. Pinalit natin dito sa sa 12 plus 1.5. Pwede yan, medyo mataas konti. Okay. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. This is GM Tutorial. Bye bye.